Ang kasaganahan ng tao mula sa Srimad Bhagavatam 1.8.40 Paliwanag. Ang kasaganahan ng tao ay mayabong sa pamamagitan ng mga likas na biyaya at hindi sa pamamagitan ng malalaking industrial na negosyo. Ang malalaking industriyang ito ay produkto ng isang lipunang walang pagkilala sa Diyos at nagdudulot ito ng pagkawasak ng marangal na layunin ng buhay ng tao. Habang patuloy tayong lumilikha ng ganitong mga nakakapagod na industriya upang pigain ang lakas ng tao, lalong magkakaroon ng kaguluhan at kawalang kasiyahan sa karamihan, kahit na may iilan lamang ang namumuhay ng maluho sa pamamagitan ng pagsasamantala. Ang mga likas na biyaya tulad ng mga butil, gulay, prutas, ilog, bundok na may mga hiyas at mineral, at dagat na mayaman sa perlas ay ipinagkakaloob ayon sa utos ng kataas-taasan. Kung nais niya, ang kalikasan ay magbibigay ng sagana o maaaring hadlangan ang kasaganahan sa ilang pagkakataon. Ang batas ng kalikasan ay nagpapahintulot sa tao na pakinabangan ang mga biyayang ito ng may kasapatan at kasiyahan, nang hindi nahuhulog sa tukso ng pagsasamantala sa kalikasan para sa sariling kapakinabangan. Kapag lalo nating pinagsamantalahan ang kalikasan ayon sa ating pansariling kagustusan at pagnanasa, lalo rin tayong mabipitag sa mga hindi kanais-nais na bunga ng ating pagsasamantala. Kung may sapat tayong butil, prutas, gulay at halamang gamot, ano pa ang dahilan upang magpatakbo ng katayan at pumatay ng mga inosenteng hayop? Hindi kailangan pumatay ng hayop ang isang tao kung may sapat siyang pagkain mula sa butil at gulay. Ang daloy ng tubig mula sa mga ilog ay nagpapayabong sa mga bukirin, kaya't mas marami pa tayong ani kaysa sa kinakailangan natin. Ang mga mineral ay likas na nalilikha sa mga bundok, at ang mga perlas ay matatagpuan sa karagatan. Kung ang sangkatauhan ay may sapat na pagkain, mineral, hiyas, tubig at gatas, bakit pa tayo mangangarap ng malalaking industrial na negosyo na nagpapahirap lamang sa mga dukhang manggagawa? Ngunit ang lahat ng biyayang ito ay nakasalalay sa habag ng Panginoon. Ang tunay nating kailangan ay sumunod sa kanyang mga batas at makagamit ang ganap na layunin ng buhay ng tao sa pamamagitan ng paglilingkod ng may debosyon. Ang pahayag ni Kunti Devi ay napapanahon at may kabuluhan. Nais niyang ipagkaloob ng Diyos ang kanyang habag upang mapanatili ang likas na kasaganahan sa pamamagitan ng kanyang pagpapala. Haribol.